Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang napakaganda, full of wisdom na tanong ni Senator Joel Villanueva kay PRRD doon sa Senate hearing kahapon. Na nagkaroon ng pagkakataon si PRRD na ipaliwanag kung ano talaga ang problema sa war on drugs nung panahon niya. So, nang dahil sa tanong na ito is sana maliwanagan ang taong bayan yung katindi ng problema ng war on drugs noon at sa ngayon. Okay, panoorin natin sandali ito. Ibig nyo po bang sabihin, yung mga pulis po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Mr. President. Correct. Alam mo kasi, ang pulis, hindi na papatay lang o baski sino lang diyang sibilyan. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga pulis na nandyan itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang. So, yan po ang hindi maintindihan ng sina Risa Ontiveros, yung mga bumabatikos sa war on drugs. Kasi yung mga pulis ba na na-involve sa droga ay sila rin ang na-involve sa pagpaslang sa mga alleged extrajudicial killings. Yan ang tanong. So, ang sagot is correct. Ganun ang nangyari noong war on drugs ni PRRD. Mga pulis ang na-involve. Although, hindi naman lahat, fuera de los buenos. I still believe na mas maraming matitinong pulis. Kaya lang, itong mga mas kakaunti na pulis na na-involve, mga ninja cops, nakapwesto. Mga general pa nga yung iba eh. Kaya sila yung gumagawa ng ganyan. Na pilit ngayon na binubunto ng sisi sa presidente na nagkaroon daw ng state sanction extrajudicial killings. Hindi nila maintindihan ito. Ito kinonforma ni Senator Padilla sa kanyang opening statement na every time na may bagong administrasyon, naglilinis sila, pati sila, yung mga pulis na na-involve sa droga, isinasantabi o pinapatahimik yung mga tauhan nila para hindi sila ikanta. At ito, kinonforma ng asawa ng namatay na drug pusher na ganun nga. Pinatumba itong nakalimutan ko yung Gonzales na biktima. Kaya lang inamin nitong Cristina Gonzales, yung wife, na sila na-involve nga, nagbebenta ng bawal na gamot. From 2015 hanggang 2016, bago umupo si PRRD, nandyan na sila. Nasa kalakaran na. Nung umupo na, yun, ang husband ni Cristina Gonzales, tinumba na. Sinong nagpatumba? Yung mga pulis na handler niya. Yun po, yung paglilinis na sinasabi ni Senator Villanueva. At yun na nga, may follow-up question ni Senator Padilla, yun ang kanyang revelasyon na may paglilinis. Senator Padilla, ibinahagi niya yung kanyang karanasan sa loob ng Bilibid. Nasabi niya, doon mismo niluluto sa Bilibid as early as 1998, ang bawal na gamot, doon niluluto sa Bilibid. Onwards, yun na yun, ang naghahari ay mga drug kingpins. Silang naghahari.
So, natigil lang panahon ni PRRD. So, sana ito maintindihan ng taong bayan para wag namang isisi lahat sa administrasyon ni PRRD na extrajudicial killings na inutos niya. Hindi. Kagagawan yan ng mga loko-lokong pulis. Okay, pakinggan natin na yung dagdag na paliwanag ni PRRD sa tanong ni Senator Joel Villanueva. Itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang kaya maswerte kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, uubusin ko talaga kayo. Bullshit ko. Thank you, Mr. President. Look, ganito kasi, you know, Weekend na. So, kumusta naman ngayon? So, nung panahon ni PRRD, medyo naglaylo sila. Ngayon, kumusta? Balik na ba? ako na Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao yung pag-progress ng syudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang syudad. Yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayan kita. So, ang Davao ngayon maganda na, tapos naman sila lahat, napatay naman, wala naman sigurong maragdag. Kung may gusto, de, sige. Alam mo, it's a matter of Okay. So, sa Davao, tahimik na noon. Kaya lang, ngayon, sabi ni Mayor Baste, bumalik na naman yung kalakaran ng droga sa Davao. Kaya, kailan ba? Early this year, naglunsad ng malawakang kampanya si Mayor Baste kontra droga. Nako, pinagre-relieve. Pinagtatanggal ang mga pulis Davao. Inassign kung saan-saan. Anong mangyayari sa ating kampanya laban sa droga? Yung ganyang sistema ngayon. O, mabuti at kakandidato ulit si PRRD bilang mayor. And I believe, yun ang isang plataforma niya tungkol pa rin sa paglaban sa droga. Hindi siya nagbabago. Talagang galit na galit siya sa mga na-involve sa droga, yung mga puser, mga hindi yung mga gumagamit. Kasi sabi niya kahapon, yung mga gumagamit ng bawal na gamot ay mga biktima rin. Kaya naiintindihan niya, meron siyang portion din na drug rehabilitation. Kailang galit siya yung talagang nagbebenta, yung nag-nenegosyo tungkol niyan. Diyan siya galit. Kaya ngayon, sunod na yung next year na election sa Davao City, diyan natin makikita. Gagawing platform yan, yung kampanya laban sa droga. Kasi sayang yung magandang nasimulan sa Davao, nasisirain na naman tungkol sa droga. Kaya maganda at magiging mayor ulit siya sa Davao. Ituloy natin ang kanyang pahayag. yung iyong karakter iyo yan. Yung karakter mo akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko,
yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Yun ang isang napakagandang statement ni PRRD na talagang tumatak sa puso't isipan ko, and I believe sa mga talagang ang iniisip niya yung mga bata na malulong sa droga. Iniisip niya yung defenseless, yung community na noon bago siya umupo bilang presidente, takot na ang taong bayan na maglagalag, mamasyal sa gabi dahil delikado. Ako nakita ko yan 2015 nung na-assign ako sa Mindoro Island. Grabe, ang problema sa droga noon is yung kaguluhan na dala ng droga. Nakita ko, mas grabe ang kaguluhan sa droga kumpara sa kaguluhan o yung threat, danger ng mga NPA. Kaya natuwa ako nung nagkandidato si PRRD at ang campaign promise niya is tapusin niya ang war on drugs. Sabi ko, ito na. At salamat naman at naniwala ang taong bayan sa kanyang platform, sa kanyang kampanya na uubusin ng droga, at ginawa niya. Within 6 years, talagang aprobado ng majority, 88%. Halos 9 out of 10 Filipinos nagsabi na aprobado nila ang war on drugs. O ngayon, gustong sirain ng Quadcom. O di, napaya ang Quadcom. Yung i-discuss natin mamaya, bigyan natin ng reaksyon yung testimony ni Colonel Grijaldo na pinipilit siya ng 2 kongresista na magsinungaling, sasabihin na mayroong reward money. Nako, nabutata ang Quadcom sa testimony ito.